Kaugnay sa pagharap kahapon ni Dennis Cunanan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa pork barrel scam, makakapanayam natin si Senator Cheese Escudero. Senator, magandang umaga po. Si Jun Veneracion ito sa News to Go. Magandang umaga din po sa inyo, sa ating televiewers. Magandang umaga, good morning. Unang-una po, ano po yung assessment niyo sa pagdinig kahapon? Well, maayos naman lahat ng sinabi ni Cunanan, maliban sa isang aspeto lang kung saan nagbanggaan ang testimonya niya at ni Ben Horloy kaugnay sa di umano pagtanggap ng suhol kaugnay ng pork barrel scam. Yung pong banggaan na yun, parang nagkahilahan po ba o ano bang naging impact noon? Well, hindi naman siguro, hindi makaka-apekto yun sa pananaw ko sa testimonya ni Ben Horloy dahil nananatiling matatag at matibay. Yung testimonya at pahayag ni Ben Horloy, ang hindi ko maintindihan dito, bakit pinalampas ng DOJ yan? Parehong dumaan sa pag-aaral at pag-usuri nila yung affidavit ni Ben Horloy at ni Cunanan. Bakit hindi nila nakita na may ganyang inconsistency sa pahayag ng dalawang testigo nila? Sa credibility-wise, wala pong naging epekto yun sa mga testigo, particular kay Ben Horloy? Kay Ben Horloy, sa palagay ko'y wala. Kung sakasakali kay Cunanan ay meron. Subalit hindi para sa akin, hindi para sa mga bugado ng respondent, bugado nila Revilla, Enrile at Estrada at iba pang respondent na pakinabangan at marahil ganyan pabor sa kliyente nila. Sa narinig nyo kahapon, Senator, dapat bang ilagay talaga na provisional state witness itong si Dennis Cunanan? Kasi napakatindi po nung hype pero ganun lang po ang narinig. Well, una muna sa lahat, walang ganong kategoryang provisional state witness. Tinanong ko nga si Secretary de Lima kahapon, wala kasi sa batas yan, wala rin sa implementing rules and regulations yan. Practice lang daw nila. Ang problema ko sa practice, bakit tayo gumagastos na para sa seguridad ng isang testigong hindi pa naman tanggap talaga sa Witness Protection Program. Pangalawa, ang problema sa pagiging state witness, iba ang requirement sa WPP. May isang particular na requirement sa pagiging state witness na dapat yung testimonya niya is corroborated on its material points. Ito sa palagay at pananaw ko, kung nakatanggap sa o hindi, ay isang material point ng testimonya niya. Kung wala sa batas, ano po implikasyon nun? Hindi ko alam kung anong pinaguhugutan nila sa pagtawag ng mga ginagamit nilang salita ngayon. Halimbawa, provisional admission sa WPP. Wala pong ganun sa batas. Yung binanggit ng ombudsman dating immune witness, wala rin po sa batas yun. Hindi ko po alam kung anong ibig sabihin nila. Ang importante lang sana siguro, kung wala sa batas yun, huwag nilang gastusan ng pondo ng gobyerno. Kung pananaw lang nila yun, opinion nila yun, okay lang po yun. Basta walang kaakibat ng paggastos ng pondo ng gobyerno doon, okay lang yun. Isa po sa mga talagang nakakuha ng interes ng publiko ay yung pahayag niyo po kahapon, Senator, tungkol dun sa detention ni Napoles na parang ang sinasabi niyo, kung magnakaw ka ng bilyon, nasa ospital ka o nasa Fort Santo Domingo ka. Pag magnakaw ka ng cellphone, nasa city jail ka. Paki-enlighten nga po yung publiko, Senator. Well, masakit na realidad naman talaga yun. Hindi pa ba obvious yun? At sa tingin ko, nasa isip at nasa dulo ng dila ng bawat kababayan at mamamayan yun. Pansinin natin, isa-isahin natin. Si GMA, bilyon di umano ang ninakaw, nasa ospital. Si dating Pangulong Estrada noon, nasa veterans, huli, nalipat dun sa kanyang estate sa Tanay. Itong si De Los Angeles, na bilyon din ang pinanloko sa atin, nasa ospital. Itong si Napoles, nasa Santa Rosa din. Pero yung mga ordinaryong snatcher, ordinaryong magnanakaw, lahat nasa city jail. Kung magkasakit man sila o kung masama man ang pakiramdam nila, sinabay pinapayagan dalhin sa ospital o yung mga mayayaman, sikat at kilalang ang binibigyan ng espesyal na convoy, espesyal na seguridad, maski na gumastos tayo maglagay ng tao sa ospital, lalagyan natin ng 100, 200 pulis doon para lamang bantayan siya habang nasa ospital. Imbis na ilagay sa isang regular jail facility, sama-sama na lahat na akusado ron, wala pa tayong dagdag gasto. Kung ilagay po ba siya sa isang ordinaryong kulungan o sa city jail in particular, mas mapadali po kaya yung kanyang pagkanta? Well, sa palagay ko, baka mas makabilis pa dahil sino ba naman ang may gustong makulong sa city jail. Dahil sa ngayon, nasa Santa Rosa sa maliwanag na tila hindi talaga siya kakanta at wala siyang balak kumanta dahil mukhang nakukuha naman niya lahat ng gusto niya, kabilang ang pagpapa-hospital. At ang sinasabi ni Justice Secretary Leila de Lima, umaasa pa silang kakanta nga si Janet Lim Napoles. Pero tingin niyo po ba, sa inyong puso, tingin niyo after all this time, talagang kakanta pa ba talaga ito? Sa tingin ko, napakalawak at napakalaking pagkakataon na binigay natin sa kanya. Tama na at wala naman tayong napapala. Biruin mo, sa presidente mismo sumuko, ineskortan pa sa Camp Crame,
hindi natulog sa City Jail ng Makati, dinala agad sa Santa Rosa. Sobra-sobra naman na yun. Ang tanong ko, kada lalabas siya, gagastos tayo ng 120,000. Siguro naman kung hanggang ngayon wala pa tayo napapala, panahon na para magising tayo. At hindi pa po kasama dun yung mga lab test. Maraming salamat sa inyong panahon, Senator Cheese Escudero. Maraming salamat po. Good morning.